Hi guys, Kadyo na naman po at nanonood kayo ng N-News. Okay, para sa ibabalita po natin ngayon. Alam nyo ba na lumabas na ang Suzuki Bergman 125, yung 2026 model. Yan po ay nilabas sa Delhi, sa May India po. Babasahin lang po natin, no? Yung kung paano nga ba, kung ano nga ba ang itsura nito nung pinagbago dito, di ba? Mahinihintay natin mga Suzuki fans, no? Okay, ang bagong model na to guys, ay may dalawang variant. Ito yung tinatawag lang Ride Connect Edition at saka yung Ride Connect na TFT Edition. So siguro pagkakaiba nito na TFT screen niya yung isa na mas maganda yung connection o yung technology compared dun sa isa. So we will never know kung dalawa rin yung dadalhin dito sa Pilipinas or kung dadalhin ba siya dito sa atin. Okay? Pagdating sa kanyang engine, 125cc pa rin po siya. Single cylinder, air-cooled pa rin. And of course, meron po siyang 8.3 horsepower sa 10.2 Nm of torque. In short, hindi mabilis, hindi mabagal, saktuhan lang. Ample amount of acceleration and torque para sa city driving at saka sa mga out-of-town rides. Ang sinasabi rin dito, nakaano po siya, derive po siya sa platform ng Suzuki Access. So, kare-review ko lang po ng Suzuki Access. Maganda po talaga ang naging upgrade no? So, kung doon na siya naka-base, no? Yung kanyang engine, yung kanyang chassis, mas maganda po itong bagong Suzuki Bergman na to. Dahil maganda po yung engine response, yung engine smoothness ng access kung ito rin ang ito rin ang meron ng Suzuki Bergman Street ngayon. Okay. Tapos iba pa mga pinagbago nito no, again no, sa ganda ng makina niya, mas maganda yung acceleration from 0 to 60, no? Mas mabilis-bilis compared dun sa naunang Bergman. At syempre redesign na rin yung muffler nito. Makita niyo, ang ganda yung muffler, di ba? Tapos mas deeper pa yung sound nito. Yan ang sabi nila. We haven't heard it yet. But kung i-base nga dun sa tunog na meron kay Access, mas deeper nga yung sound. Okay. So kung mapapansin nyo, no, yung kanyang pong main difference po talaga, yung kanyang upgrade, no, is yung kanyang headlights tsaka yung tail light. Medyo mas sharper na po siya. So yung una po parang parang tame ang dating. Ito parang sportier na. Ito pa rin po siyang LED, no? Yung tail light tsaka yung headlight. Tapos claim pa na mas mas magaang kaysa dun sa nauna, no? So 25% naman ang tinibay ng kanya pong frame. So yung materials, no? Mas matibay po siya ngayon, mas rigid. At saka maganda pa pinagbago nito, keyless function na po to. So may remote na, no? Ang inyo pong Suzuki finally, di ba? So syempre, ano na lang to. So di-push na lang po lahat ng pagbukas mo ng gasoline tank, no? Yung sa cap, makapag-refill ka no sa may likuran na yan, tapos sa access, di ba? So no more, you don't need to open your underseat compartment. Ngayon, nasa likuran na, sa may tail light. Pagbukas po ng inyo pong seat din, ay nandun na rin sa may susian kasi nga keyless na. Okay? Ngayon, yung sinasabing TFT screen, no, na yung pinaka-high variant nito, ito meron tong 4.2-inch color TFT display na may navigation, no? Parang kung nakita natin sa Suzuki Access, di ba? Pinakita ko doon yung how to navigate by directional arrows. Meron na rin po ito. At hindi lang yan, syempre, meron na po itong USB-A socket, no? Para i-charge po nyo yung inyo pong mga cellphones o yung mga gadgets. Tapos syempre, may mga bulsa pa rin yan sa harapan mo. Yan yung mga packet sa harap, no? So, marami ka nang mailalagay na mga gadgets mo, wallet mo, for easy access, di ba? Yung underseat compartment naman, 21 liters before, ngayon nasa 24 plus liters na. So, kasya na ang helmet dito. Yung normal size helmet lang na full face Pero syempre, mga helmet nyo na matutulis, hindi po kasya dyan. But again, it only shows na malaki na po yung storage space nyo under seat.
meron po siyang 5.5 liters fuel tank capacity. Coupled mo yan with a 57 kilometers per liter fuel consumption, napakatipid na po niya. Ito po talagang mga motor, lalo na po itong mga Suzuki scooters, ang sagot sa ating pong problema sa gasolina. Pero pagdating sa comfort, ganun pa rin. Mas komportable pa nga ata ito dahil mas maganda na yung upuan, mas wider, mas softer, okay, mas mahaba. And then, yung ano, syempre, yung footboard mo, ganun pa din, mahaba-haba pa rin. So, parang ka naka-cruiser, parang kang, kasi na-stretch mo yung paa mo, di ba? Maraming placements ang legs mo. So, very good talaga. Kaya bumenta ang Suzuki Bergman dahil dito. Ngayon, mas pinaganda pa nila. Thanks, syempre, doon sa kanyang magandang ergonomics. At hindi lang po yan, no? Ang naging complaint po ng unang Suzuki Bergman, no? Yung unang-una, bago yung EX, no? Is yung 10-inch alloy wheels sa likuran. Ngayon po, pareho na po 12 inches yan. Likod at harap. Okay, base po talaga yan sa EX naman, no? Yung kanyang pong gulong. So, very good. 12 inches na po siya. Okay? So, ngayon to yung bagong Suzuki Bergman na to, if I'll be asked honestly kung anong tingin ko rito, ang ganda na po ng bago niyang look. Mas gusto ko yung look niya ngayon, no? Kasi mas matulis na. I'm really, really excited. Suzuki Philippines, dali nyo na po dito yan, okay? Ngayon, pagdating sa pricing, siguro naman, di magkakalayo yan sa mga Suzuki scooters nila. Affordable pa rin yan. Malamang sa malamang. O, yun na po. Again, ako po ulit si Kadyo. Guys, sana samahan nyo kami everyday, not really everyday, just Monday to Friday sa Pinoy Extreme Channel, 10 o'clock to 11 o'clock PM. Papanood nyo ang aming pong mga videos doon. Siyempre kasama mga videos ni Sir Edwin Go ng Motorsiklo Eksklusibo. At siyempre, si Zach Lucero, ang kanyang Makina TV, nandyan na rin po. Okay, yun lang po again. Ako po si Kadyo, and we'll see you guys next time.